Nako, marami mag-iiyakan sa balitang ito. Lawyer, ICC may issue arrest warrant versus Duterte this year courtesy of ANC 24/7. Nako, sabi ko na sa inyo, marami mag-iiyakan DDS dito. Di ba? Panoorin po natin. These families of victims of the Duterte drug war gathered in Quezon City Sunday to call for the former president's prosecution. Okay. This after Duterte admitted to ordering the police to provoke drug suspects into resisting arrest so Ito they yung can be matinding killed. inamin ni Duterte na inamin niya na pinoprovoke niya yung mga pulis na ikumbinsin o i-encourage yung mga drug suspect na manlaban. Talaga pong proudly he admitted that in front of Senator Rizan Antiveros. Sabi, yes, correct. Yes, correct. 'Di ba? Adding insult to injury para sa mga kamag-anakan ng mga nasawi sa war on drugs na 'yan na nakakapanood, 'di ba? Lalo na yung iba sa kanila. Most of them napatunayan po walang sala, hindi ho ba? Tsaka yan po mga kaibigan na nakakalungkot. Yan po yung hindi maintindihan nitong mga DDS na to eh. Sabi nila, hindi, dapat lang yan sa mga addict na yan. 'Di ba? Mabuti kung talagang totoong addict, although mali yun na patayin mo agad, di ba? Paano itong mga ito? Di ba na napatunayang planted lang yung mga paraphernalia na nahuli sa kanila. Ang lakas nyo magsabi ng mga ganyan mga DDS kayo, hindi nyo kasi naranasan yung lungkot, pighati na naranasan ng mga naulila ng mga biktimang inosente. Di ba? Panoorin natin. Families are hopeful Congress will pursue its investigation into the drug war, even as Duterte insists the campaign wasn't about killing the innocent. Pag naalala ko sila para ako mamamatay. Hindi pa sila makabayad sa mga inutang ng buhay ng mga tao. Gusto ko pong mangyari, mapanagot po si Duterte, makulong po siya, pagbayaran niya po yung mga ginawa niya, at yung si Bato po at yung mga iba pong kasangkap ng mga kapulisan na sumunod po sa kanya. Ito po yung mga mga kaibigan ito yung mga hinaing panaghoy ng mga nabiktima, naulila po nito mga biktima ng EJK mga kaibigan, na binabaliwala nitong mga DDS. Hindi, ang may ayaw lang kay Tatay Ika yung mga mga drug addict. Talaga ba? 'Di ba? Sabihin na natin, sige, natakot yung mga yung mga involved sa drugs nung panahon ni Duterte, pero hindi mo pwedeng baliwalain itong mga to, yung mga biktima, lalo na't yung mga napatunayang walang sala na mga naulila mga pamilyang naulila na yon, at sobrang sakit nun sa kanila. 'Di ba? Learn how to sympathize. Empathize, mga kaibigan. Hindi yung, hindi, okay lang. Di ba? Lalo nyo, hindi nyo kasi naranasan eh. Di ba yan ang hirap sa inyo, mga DDS? Masyado kayong blinded, masyado kayong blind follower. Di ba? Makisimpatya din kayo sa nararanasan itong mga nabiktima. Balansehin nyo din. Di ba ho? Ganun po tayo dito. Sige, let's say, sige, nag-lay low yung mga yung mga involved sa drugs. Okay, good. Kung ganun, paano ito? Babaliwalain ba natin ito yung mga napatunayang plinantahan lang, walang sala? 'Di ba? Plinantahan lang ng mga paraphernalia, plinantahan lang ng baril. 'Di ba? Anong gagawin natin diyan? Kalimutan na lang. Sabi pa nung isang DDS na nagsalita. Ilan bang sumuko? Marami, 'di ba? Nagbigay ng figure. Ilan lang bang namatay? 6,000 lang naman. 6,000 lang naman ang namatay? What? Lang naman 6,000 yung casualties. Come on now. 'Di ba? Kahit nga yan may sala, hindi mo pwedeng patayin niya, lalo na sa batas natin wala naman death penalty. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mag-shortcut at mag-resort ka sa extrajudicial killing, 'di ba? Hindi ganoon. Panoorin pa natin. Meanwhile, ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti reiterated the court may issue an arrest warrant for Duterte before year-end. Okay. The ICC is probing alleged human rights abuses committed during the Duterte administration. Pakinggan natin. Ang tanong sa stage ng ICC investigation ay sino ang pinaka-responsable? Okay. At syempre, kasama nun yung sino yung mga responsable. O, ngayon, sino yung pinaka? Kaamin lang on record and on oath. So, si Duterte, sabi niya, ako ang may kasalanan, ako ang mananagot sa lahat ng yan. Ayun na nga. Okay. Over now. So yun mga kaibigan, sabi po ng abogado nitong mga nabiktima po ng war on drugs, mag-i-issue po ng warrant of arrest ang ICC this year. So ano na bang, 'di ba, magtatapos na ang taon. So ibig sabihin it's only a matter of time, mga kaibigan.
Yan po ang abangan natin kasi yung iba ang argument ng mga DDS, hindi naman tayo kasali sa ICC na. Meron namang lumabas na balita yung rejoining ng Pilipinas sa ICC. Although itong mga na-commit na crimes na ito ay nangyari nung member pa tayo ng ICC, 'di ba? Bago tayo kumalas. Meron naman mga nagsasabi na ICC ay ipapa-aresto si dating Pangulong Duterte through Interpol. So, tayo pong lahat dito ay mga taga-masid po lamang. Wag po tayong magmamarunong. Tayo po, babase lang tayo sa facts kung anong balita. Ito, binalita ng ANC. Yun lang po i-discuss natin. Wag po tayo, hindi, dapat ganito yan. Hindi, kasi ganito yan, di ba? Wag po tayong mamaro, wag po tayong bida-bida. Kung ano lang po yung i-release ng ganito, mga reliable source, mainstream media, yun po dapat, magkatwiranan tayo dito. Di ba? Wag po tayong galing-galingan. Hindi ho ba? Comment down below, ano po sa tingin ninyo ang mangyayari dito po sa sinabi ng abogado ng mga nabiktima ng ICC ay mag-i-issue ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte bago matapos ang taon na ito. Ako po, Silver Voice TV. Magandang araw po sa inyong lahat.